Good morning mga guys, mga kababayan. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi kung saan kayo naroon. Wala nang mahabang intro pa. Panoorin natin si BP Sara. May tapang at malasakit. Ito ang tunay na leader mga guys, mga kababayan. Hindi nangiiwan ng mga tauhan. Panoorin na natin. Ito na. Kapag dumating yung nanay niya, pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato, meron siyang trabaho. Tapos ako, sasamahan ko naman yung mga OVP personnel na nasa House hearing. Okay siya kausap kahapon. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At kung ano yung napag-usapan kahapon, inulit ko lang. Meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. Iyak na siya ng iyak. Paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako, kukunin nila ako. So, nagtawag na lang kami ng doktor. Tapos, yung doktor ang kumausap sa kanya. Medyo natagalan kami. Kasi ayaw niya maniwala sa doktor. Sinasabihan niya lahat ng tao na lumalapit sa kanya, wala akong tiwala sa inyo. I-lock niyo yung door, wag niyo siya palabasin. Wag niyo ako daw. Wag niyo palabasin si Inday Sara. I-lock niyo yung door. So medyo matagal kanina yung negotiation at pakikiusap at advices and reassurances ng doktor sa kanya. Nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na nandun din noong Saturday and Friday, si Nicole. Nagsimula siya mag-panic attack, hindi na siya makahinga, then nagsimula na siyang umiyak, tapos naninigas na. So nagtawag na kami ng doktor at nurse ulit. At so apparently hindi ko alam na may sakit pala sa asthma si Nicole. So nagsabay yung kanyang panic attack at asthma kanina. So dinulungan siya ng mga doktor at mga nurses. At ngayon ay oo nga. Kasi masisira yung sound ng mga cameraman nyo, tapos mapapagalitan sila kasi hindi nila nagagawa ng trabaho, ng maayos yung trabaho nila. Adjust muna natin, sir. Adjust na. Baba muna. Dapat kasi, alam nyo, hindi lang ito yung may foam, pati ito may foam, para pag nagbagaan sila, hindi maingay. Okay? Saan ako? Oo. So si Nicole, nilagyan siya ng swero kasi sabi ng doktor doon padadaanin yung mga gamot. So medyo nagkalma-kalma na sila doon. Pero hindi na lang umalis si Senator Bato. Nag-concede na lang siya na magstay dito. Kasi yun ang apparently nagpakalma kay Yusek Lopez. So, nandiyan si Senator Bato sa taas. So, yun. Pakiusap ko lang sa inyo kung pwede bantayan nyo si Yusek Zulaika Lopez. Kasi lagi namin sinasabi sa kanya na may media sa baba na nagbabantay sa iyo. May media although ang sinasagot niya, wala akong tiwala sa lahat ng tao, pero isa yon sa mga sinasabi namin na reassurances sa kanya na mayroong media sa baba na nagbabantay sa iyo. Okay, and then ang pangalawa ay yung sagot ko sa ating National Security Advisor, sa ating National Security Council. Nauna na kanina yung written document, yung statement and open letter. Babasahin ko lang siya ulit para sa inyo ngayon, para meron kayong video.
Oo, tutulungan ko kayo sa trabaho ninyo. Huwag kayo mag-alala. Huwag lang daw kayo magbanggaan ng mic, sabi ng mga ano nyo, samahan nyo. Hindi na daw ako makita. Ba't kasi yung GMA, tatlo ang mic? Bakit tatlo tayo dito? Salamat sa inyong tulong sa Office of the Vice President at sa mga personnel ng Office of the Vice President. Hindi lang nila masabi sa inyo ngayon dahil lahat sila busy, under pressure, under stress sa kailangan namin gawin lahat dahil ngayong araw na ito, tatlo yung division ng labor namin. Meron sa office, meron sa House of Representatives at meron dito. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Thank you. Ano daw yung tinutukoy niyo na white envelope? Ano daw po yung inutos sa inyo ni Yes, Lisa? yung dalawa lang muna sa akin. I need to help Okay, ma'am. OVP personnel. Pero yung Thank you. Ma'am, support Thank you po. Thank you. Thank you.